umaga po sa lahat at tayo po ay sama-sama pong manalangin. Precious Heavenly Father, once again, Lord, we humble down before your presence, O God. For you are King of Kings and Lord of Lords, and you are our Creator, the omniscient God and the omnipotent Father, the omnipresent Father God, as what you have said, if there is two or three gathered together in your name, you are in our midst. Although, Father, we are, oh God, in this Zoom room, Father, and Lord God, nasa iba't ibang dako kami, Panginoon. Ngunit ang sinabi mo na kahit sa ang dako ay naruroon ka. Sa araw na ito at sa oras na ito, Panginoong Jesus, wala po kaming ibang kahilingan kundi, O Diyos, na makapangyarihan ang iyong banal na Espiritu ang bababa sa bawat isa. At lalo na, Panginoong Jesus, sa gagamitin mong magpahayag ng iyong mga salita, salitang nagmumula sa iyong puso, Panginoong Jesus, siya po, O God, ay puspusin ang iyong banal na Espiritu at hayaan mong, Lord God, pagkalooban ng karunungang nagmumula sa iyo at Lord, kaalaman amang banal upang maipahayag, Lord God, ng may kapangyarihan, Lord God, at may maliwanag, Panginoong Jesus, ang iyong mga sasabihin sa amin, Panginoon. At ito'y matatanggap ng bawat isa, Lord God, at Lord God, na maluwag sa puso, titimo sa aming mga, Lord God, matabang bahagi ng aming mga puso, amang banal. So upang ito, Panginoong Jesus, ay, Lord God, ay yayabong, Panginoon, at magbubunga sa pangalan mo, Ama, sapagkat ito ang nais mo sa amin na kami po ay magiging kagaya mo. Bless every individual that are here, O God. Bless, O God, and I speak more blessing, extraordinary strength, joy, peace, O God. Hallelujah, and deep understanding while we are, Lord God, listening with your word, O God. Thank you, Father. Hallelujah, and all glory, praises, and thanksgiving, Lord God, we bring it back to you, for you alone deserve, hallelujah, to receive it, O God, from your people. It's my prayer for today in Jesus' name. Ito magsabi ng Amen. 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 Thank you, Pastor. Amen and amen. Salamat po. Yes po. So, Pastor Rory. Okay. So, yan. So, ito po yung ating topic for today. Dapat po si Deaconess Faye, yung ating leader for today dito sa Daybreak Global. Kaya lang dahil sa kanyang situation, nag-aaral po sila. Okay? And medyo ito yung season, ito yung araw na may exam po sila, yung mga Filipino students. Sila yung unang magti-take ng exam. Tsaka alam niyo naman kapag estudyante, no, kailangan bigyan talaga ng panahon. So, nakiusap si Deaconess Faye na ako po muna. Okay? So, ang topic po natin is about how could someone so persecute Jesus? So, from the word persecute, paano ba natin inuusig ang Panginoon sa buhay natin? Sa anong kaparaanan? Paano? Okay. So, sa next slide po, based from Acts chapter 26 verse 14, sabi dito, Saul, why are you persecuting me? At alam natin na ang may tanong nito ay ang Panginoong Hesukristo mismo. At alam ko din po na kilala natin kung sino po si Paul. Pa, isang masugid, masigasig, matalino, talagang seryoso sa kanyang ginagawa, sa kanyang paglilingkod. Talagang seryoso po siya. Tapat kung paano niya pinaglilingkuran ang kanyang Diyos sa abot ng kanyang kaalaman at kakayahan. So, knowing Paul, talagang masigasig. Hindi po matatawaran yung kakayahan, yung passion ni Paul, kung paano niya ginagawa yung kanyang obligasyon
Okay? So sa next slide po, so ang sabi po dito, wait lang po. Ang sabi po dito, are you determined to have your own way in living for God? So we will never be free from this trap until we are brought into the experience of the baptism of the Holy Spirit and fire, based sa Matthew 3, verse 11. So stubbornness, self-will always stop Jesus. So very klaro dito po sa first slide natin na unless hindi po tayo dadaan sa bautismo sa pamamagitan ng banal na espiritu at ng kanyang apoy, talagang hindi po natin talaga mararanasan yung isang paglilid na nakaangkla, nakakonect sa puso ng Panginoon. So from the word Holy Spirit baptism, talagang ito yung isang situation sa buhay natin na aalisin tayo sa ating old life. Kaya nga sabi sa Bible, kapag naranasan mo na ang bautismong ito at maranasan mo ang kapangyarihan ng banal na espiritu at ang apoy na mayroon siya natutupok sa ating lumang pagkatao, talagang tayo ay magiging isang bago ng nilalang. Wala na ang dating pagkatao, dating kaalaman. Tayo ay bago na. So, very clear na kapag ang naghahari sa paglilingkod natin sa buhay na ito ay ang banal na espiritu, automatic po yon, walang ibang ilalaman at magiging laman ang kabuuan ng ating pagkatao kundi ang nais ng Panginoon. Kasi alam niyo po yung lahat-lahat na hindi na sa kanya, talagang aalisin at magti-take over ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Magkakaroon ng changes. Total transformation. Personal revival. Magbabago lahat. Tapos yung mga dati nating alam, do bakit Bible naman yung binabasa natin, ano? Yung mga dati nating alam, katuruan mula sa mga sinaunang mga pastors na nagturo sa atin, magkakaroon ng kalinawan. At sasabihin natin sa ating sarili, naku, hindi pala tama, mali pala yun. So, aalisin tayo sa pagkabulag. Lalo tigit sa ating mga manggagawa, no? Sa ating mga manggagawa at sa ating lahat na nasa platform ngayon. As long as isa tayo sa mga tinatayo ng Panginoon to release the good news about Jesus. So, napaka-importante po talaga na dadaan tayo sa bautismo ng banal na espiritu. Okay? Kasi doon, mararanasan natin talaga una, repentance, di ba? To repent. So alam naman natin, kapag nagpapatawad ng Panginoon, talagang overflowing yung blessings holistically ang ipagkakaloob niya sa atin. Diba? So Holy Spirit power, talagang yun yung mananaig sa bawat isa sa atin. Maaalis yung katigasan ng ulo. Hindi na yung sarili natin ang masusunod, sariling diskarte, sariling strategies, how to manage people of God, kundi ang masusunod na ay ang nais ng Panginoon. Okay, amen? Next slide po. Sabi dito, it may hurt no one else, but it wants His Spirit. O nga naman, no?
Kapag matigas ang ulo natin, naglilingkod tayo, pinag-uusapan natin ang salita ng Panginoon, feeling banal tayo, holy-holy, pero mali pala, hindi natin naiintindihan at nagmamanifest yung pagiging stubborn, no? Sa buhay natin kasi hindi pa tayo nag-repent, hindi pa tayo born again. So, o nga naman, wala namang pwedeng ibang masaktan. Kasi akala din ng marami, okay tayo, but sabi dito, sinusugat, okay? Nagdudulot ito ng sugat sa banal na espiritu. So, whenever we are obstinate, one self-willed, and set on our own ambitions, we are hurting Jesus. So every time we stand on our own rights and insist that this is what we intend to do, we are persecuting Jesus. Nagigets yung ibig sabihin ng slides na ito? Ang kumisa na hindi ko naiintindihan na hindi ko maintindihan, no? Para sa ating lahat itong sasabihin ko ngayon kasi nararanasan ko din. Tayo yung naturingan na kakikitaan ng liwanag ng Panginoon as we stand before the Lord. Pero may mga kaparaanan na, alam mo yun, yung dinadala mo ang mensahe ng Panginoon. Pero yung nakikita, nagmamanifest sa ating personal na buhay ay espiritu ng kalaban. Nakikita yon ng mga members, nakikita yon ng mga tao. That's why some of them magtatanong, ito ba talaga yung character ng isang Christian? Kung ganito na rin lang, ayaw ko na maging Kristiyano. Di ba? Kaya nga yung mga churches, maraming bakante upuan kasi hindi nila gusto nila si Jesus. They want to experience Jesus, kaya lang yung ambassador mo Jesus, yung tinatayo mo Lord, ikaw yung dala-dala pero iba ang spirit. And that's the big question. Bakit? Mahirap. So, isa itong katanungan, and siguro I hope and I pray na kung ganun pa rin tayo hanggang ngayon, ma-convict tayo ni Holy Spirit to check our personal life. Sino ba ako sa buhay ni ito? Kasi no wonder, hindi na natin, galing ni Lord We are very handpicked by His very own hand to stand before Him. Ayun, privilege yun. Kahit na alam ni Lord na dugo-dugo pa yung buhay natin, Siyempre alam naman yun ng Panginoon. Wala namang natatago kay Lord. Pero ang galing ng grasya ng Panginoon still, pinili niya tayo. At ito siguro yung sinasabi Walang ibang nasusugatan at nasasaktan sa karakter na mayroon tayo, kundi ang banal na espiritu, dugo-dugo. Grabe yung grace ni Lord, no? Next slide po, Pastor. And then, sabi dito, whenever we rely on self-respect, we systematically disturb and grieve His Spirit. Yan. And when we finally understand that it is Jesus we have been persecuting all this time, it is the most crushing revelation ever. Ito yon. So kapag binalikan natin si Paul, maybe sabi ni Paul, ano bang mali sa ginagawa ko kasi seryoso naman ako, nag-aaral ako, pinag-aaralan ko ang salita ng Panginoon. Alam ko ang batas. Aware si Paul sa batas bilang Romano, ang daming ni Paul. Kumbaga ang daming niyang yung pagkatao niya parang
andyan lahat dala-dala niya eh. May mali ba? So ang mali, hindi niya kilala ang totoong Diyos. Okay? At hindi niya alam na sobrang napapalungkot niya ang Panginoon sa paraan ng kanyang paglilingkod. Next slide po. And then ito pa, sabi dito, is the word of God tremendously penetrating and sharp in me as I hand it unto you? Or does my life betray the things I profess to teach? I may teach sanctification and yet exhibit the spirit of Satan. Okay? That, natabunan. Sabi po dito, is the word. Sabi dito, the word of God tremendously penetrating and sharp in me as I hand it unto you. Or does my life betray the things I profess to teach? I may teach sanctification and yet exhibit the spirit of Satan, the very spirit that persecutes Jesus Christ. Ito yun, no? Yung nagtuturo ka ng kabanalan. And yet, yung spirit na nadi-display, nasa sa atin, nasa sa, nasa sa'yo, nasa sa akin, ay espiritu ng kalaban. So paano yun? The very spirit that persecutes Jesus Christ. Paano kaya yun, Pastor Queenie? Tinuturo ko yung kaligtasan, yung pagpapabanal. Pero bakit yung spirit na nagmamanifest sa buhay ko ay espiritu ng kalaban na siyang mismong espiritu na nagpe-persecute kay Jesus? Ang hirap, no? We are promoting Jesus but conflict yung uri ng buhay na mayroon tayo kapag tayo lang mag-isa, na nakakalimutan natin na alam ng Panginoon ang kabuuan ng ating pagkatao. That's why kapag binalikan po natin yung first slide based sa Matthew chapter 3 verse ano ba yon? We should repent. And repentance is the best and the only way, diba, to cleanse us. Doon talaga tayo dapat bumalik, mag-umpisa to repent. Yung alamin at kilalanin natin, tanggapin na tayo ay nagkasala. At higit sa lahat, may kababaang loob na kilalanin ang kaharian, paghahari at kapangyarihan ng Panginoon sa buhay natin. So ibig sabihin, spirit of Satan, talagang noon-noon pa, talagang nagmamanifest ito. Kapag wala tayong tunay na pagkakilala kung sino ang Diyos na buhay na sinasamba natin at tinuturo, pinapakilala sa tao. Kasi gagawin mo na lang yung sarili mong alam. Tama naman itong ginagawa ko pero wala pala doon yung truth. And that truth is Jesus. Unless hindi si Jesus ang dinidiin mo sa buhay mo, malabo po ang kaligtasan. So, alam natin na marami tayong alam. Kahit sa preaching lang po, pag nagpipreach tayo, talagang kailangan nating maging aware, maging alisto. Ano ba yung dinidiin natin sa mensahe? Nakikita ba dyan si Lord, si Jesus?
Nabibida ba sa mga message natin ng Panginoon or yung mga sarili nating accomplishments? Ako, si Pastor Johan, no, isa yan sa mga ano ko talaga, isa yan sa mga nag-check sa akin. Eh, talagang boldly, kahit na masaktan ako, hindi yan mag-aatubili na sabihin sa akin kung ano dapat yung dapat baguhin. So, pare-pareha namang hindi perfect, pero alam niyo yon, ah nag, nag, nagtutulungan para maitumpak kung ano yung tama. Naalala ko nung nag-attend po sila sa Costa Rica. So, naka-live po kasi kami, ano. So, pinanood niya yung live namin. Lahat nakita niya yung galawan sa live. So, after ng worship, talagang nagtawag siya ng meeting online. Oh, dapat ganito, blah, blah, blah. And about my teaching, my preaching, sabi niya, Pastor, according sa pakikinig ko, masyado mong nadidiin si Satan. Kasi yung topic ko that time about sa the Garden of Eden, kung paano katindi yung ginawa ni Satan para ma-win si Eva at si Adan, no? So, nung chinek ko nga naman. So, sa preaching, alam niyo yung bakit di natin idiin? Lagi kasi yun yung kailangan ng tao ngayon. Yung kapangyarihan ng Panginoon, ni Jesus. Diba? Hindi yung mga sarili nating accomplishments. Hindi yung mga sarili nating kagalingan. Ngayon po, i-share ko lang po sa inyo, hindi ba ako nag-ano sa oras. Nung nag-church conference po kami, for the very first time, ito yung first time na nag-report kami na walang nakalagay kung ilang upuan ang nabili ng Kansinala Christian Community. Yung laman ng report namin, ilan yung mga kaluluwang tumanggap kay Kristo. Diba? So, mahahalata mo talaga. Mahahalata sa buhay natin, the way we speak, diba? The way we teach, kung sino yung naghahari sa buhay natin. Ano yung nagmamanifest. Amen. Next slide po. The Spirit of Jesus is conscious of only one thing, a perfect oneness with the Father. Yan na. Ito yung sinasabi dito, the Spirit of Jesus is conscious of only one thing. Isang bagay lang, a perfect oneness with the Father. Yung connectivity niya. And He tells us, take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. So take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. So, ako yung understanding ko dito, totoo naman, no? Kapag naghahari na talaga sa atin ang tunay na kapangyarihan ng Diyos, kasi nag-repent na tayo, surrendered life na tayo. So, balikan natin si Paul. After niyang sinurrender ang buhay niya sa Panginoon at na-meet niya si Jesus, talagang nag-manifest ang kapangyarihan ng Panginoon sa buhay niya. Wow, the great apostle. Talagang mas lalong umigting ang kanyang paglilingkod sa Panginoon. Talagang parang walang pahinga para lang sabihin, ipakilala, sabihin, ilathala na ang buhay niya sa nakaraan, kahit gaano siya kagaling, ay walang halaga. Unlike ngayon, sabi niya, dahil kay Kristo, ito ang totoong buhay. It's not about kung ano yung meron ako, but
all about Him. Diba? Talagang total surrendered life. Talagang nag-confess siya. Sinabi niya sa mga taong namimit niya na dati akong persecutor, mamamatay tao because of the truth, because of Jesus. Pero ngayon, isa na ako sa mga great apostles. So, ito yun. At alam niyo po, kapag inspired po tayo ni Holy Spirit, hindi po tayo makakaranas ng bigat sa paglilingkod na ito. Lagi po tayong ganado. Regardless of our pockets. Alam niyo po yon, talagang ito yung rest for our souls. And that rest ay yung manifestation ni Holy Spirit. Bakit? Kasi hindi na tayo yung dumidiskarte. Hindi natin iniisip kung ano yung mga bagay-bagay na nagdudulot sa atin ng kapaguran. But instead, pinipikit natin yung ating mga mata. Nagpipray tayo at pinapakinggan ang sinasabi ng Panginoon. Anong dapat gawin? Paano? Saan? Kailan? Obey. Wala namang pagod. Mai-inspired tayo. So ito yon. So dalhin natin yung pamatok ng Panginoon. Kasi sabi niya dito, matututo tayo mula sa Kanya. Diba pag binalikan natin si Jesus sa New Testament, kasama na kanya mga disciples, napaka-jilax-jilax lang ni Jesus ay kapag nagdi-declare siya na mabuhay ang patay, wala namang yung authority, yung bulag, nakakakita, yung bingi, nakakarinig, yung pilay, nakakalakad. Ito yun, no? The Spirit of Jesus is conscious of only one thing lang, a perfect oneness with the Father. So kapag rekta tayo sa Diyos Ama, in Jesus' name, by the power of the Holy Spirit, we find rest for our souls. Diba? Sa paglilingkod na ito. So, hindi ko alam. Kapag binasahan na ako sa sa annual conference, malapit na kasi sabi dadalhin ako sa Mindanao, sa Davao. So, Lord, bahala ka na. Importante kasama kita at kasama ko ang asawa ko. Oh, amen. So, ito 'yon. Hindi ko alam kung ano yung magiging buhay ko doon, if ever, nadadalhin talaga ako doon. Pero, iisa lang yung sigurado. Kung ikaw ito, Lord, at gusto mo talaga akong pumunta doon kasama ang asawa ko, isamahan mo ako. At naniniwala ako na hindi kami mapapabayaan dahil kasama ka namin. So, di ba mayroong rest, panatag sa aking kaluluwa. Kahit na iiwan ko yung tatlo kong mga anak, gagraduate na po yung dalawa, yung ate tsaka bunso sabay, gagraduate ng college. Yung kuya, graduate na. And then yung 5 kong aso na mahal ko, may iwan. Pero bahala ng Panginoon. Amen. Amen. Next slide po. Next slide. And then sabi dito, all I do should be based on a perfect oneness with Him. Yan na. Not on a self-willed determination to be godly. So this will mean that others may use me, go around me, or completely ignore me. But if I will submit to it for His sake, I will prevent Jesus Christ from being persecuted. Amen? Amen. Next slide po. So, wisdom from Oswald. An intellectual conception of God may be found in a bad, vicious character. Okay? The knowledge and vision of God is dependent entirely on a pure heart. Character determines the revelation of God to the individual. So the pure in heart see God. So yung pinaka
key dito sa Wisdom from Oswald, ako tinake ko ito the pure in heart see God. At hindi pwedeng kapag pure ang puso natin sa paglilingkod, hindi pwedeng hindi natin mararanasan ang total rest. Hindi natin mararanasan ang total surrendered life. Hindi pwedeng hindi natin mararanasan ang pagkilos ng banal na espiritu for helping us, leading and guiding us in this ministry. Alam niyo po, dati, share ko lang kasi chinek-check ko yung oras, 1:36. Noong, pastor na po ako siguro hanggang 7 years ng aking pagpapastor. Masyado po akong stress. Kasi pag dumadating po ako sa mga bagong church appointment, kapag medyo matigas ang ulo ng mga miyembro, bumibigay po ako, nadi-disappoint. Tapos, kukwestiyonin ko po yung sarili ko Lord, sabi ko, ginagawa ko naman ang lahat. Pero feeling ko, parang hindi po ako effective sa mga miyembro, sa iba. Hindi naman lahat. May mga iilan. Tapos naiisip ko pa, no, ayaw ko nang magpastor. Kasi parang kumisan hindi ka nire-respeto. Lalo na yung mga miyembro, mayaman. No, yung ganon. Naku, kinausap po ako ni Holy Spirit. Sabi niya, anong sinasabi mong hindi ka effective? Ang obligasyon mo lang, ipakilala ako. So the rest, kung ayaw nila, huwag kang apektado kasi ako ang Diyos. You are not God. I am the Lord. I am God. Hindi ka ang Diyos, hindi ka ang Diyos. Ako ang Diyos. No, ganon. Tapos kapag may mga pinag-pray na may mga sakit, cancer, ganon, parang ayaw kong mag-pray kasi Lord, gagaling ba to? Ang tindi na ng sakit nito Grabe, talagang lagi ako nare-review kay Holy Spirit. Talagang sasabihin niya, ano naman pakialam mo kung gagaling o hindi. Importante ipag-pray mo by faith. Kung gagaling siya, ako yon. Kung hindi, edi ako pa rin yon. Alam niyo po, nung narinig ko yon ng klarong-klaro sa kaisipan ko, doon po ako naging malaya. Na kahit ako ang pastor, hindi ko hawak ang buhay ng mga miyembro. Hindi po natin hawak at wala po sa control natin ang pagbabago ng mga tao. Kahit na tayo pa ang pastor. So dumepende tayo sa Panginoon, sa power na meron siya. Alam niyo yung authority, kung paano tayo nagpi-please kay Lord. Kung minsan, hindi minsan, dapat mayroon tayong authority kung paano natin i-please si Lord by faith bilang manggagawa niya sa ubasan. Kasi naniniwala po ako na siya ang Diyos na hindi naman po tayo ipapahiya talaga kung seryoso po tayo sa Kanya. So lagi po nating tandaan sa paglilingkod na ito, hindi po tayo ang Panginoon. Tayo ay mga trabahador ng Diyos sa Kanyang vineyard. So ano ba yung dapat nating laging i-check sa ating mga sarili? Yung relationship natin sa Kanya. Yung ating personal na buhay. Kumusta ba yung character ko? Okay? So, ako, yung taga-check ng character ko, yung aking asawa, yung aking mga anak. So, sabihin nila, Mama, ba't ganyan naman yung... So, kailangan natin ng mga kailangan natin ng pangalawa, pangatlo, pang-apat na Holy Spirit to check our personal lives. Our character, paano ba dinadala ang good news? Jesus, nagre-release tayo ng salita ng Panginoon, ng encouragement for yung buhay natin. Totoo ba? Tama ba? Tama ba yung mga pinagagawa natin? So the pure in heart only see God. So let us allow at hangarin natin na makita ang Panginoon. Lagi tayong magpasakop, lagi nating isurrender itong pusong ito kung saan dito lahat pumapasok yung lahat ng mga bagay na gusto ding ibato ng enemy para alisin kung ano yung mga kaaya-aya na nagmumula sa Panginoon para hindi tayo magiging effective.
sa paglilingkod na ito, sa buhay na ito. So, today, it is my prayer and declaration na kung medyo hindi pa tayo okay kay Lord, masyado pa tayong Diyos sa ating mga pinaglilingkuran na iglesia. Ganon, yung nagmi-meeting, i-approve lang naman kung oo o hindi, nag-aaway, hindi nagkakasundo. Ibig sabihin, hindi si Lord yung naghahari. Kasi hindi tayo nagkakaisa. Yung simpleng bagay lang, nagkakaroon ng kung ano-anong mga situation na nakakatisod. Okay? So, hilingin natin sa Panginoon, kay Holy Spirit na lagi niyang i-purify yung puso natin so that makita natin ng tunay ang Panginoon sa paglilingkod na ito. So kapag ganon, di ba, talagang magaan at laging napapahinga ang ating mga kaluluwa. In Jesus' name, Amen. Amen. Thank you po. Amen and amen. Maraming salamat, Pastor Queenie, sa iyong pangunguna sa amin sa salita ng ating Diyos na buhay. Meron po tayong actually po, mga kapatid, there is a big impression me today that before we going in a prayer blast, 3 words that impact our lives today. Perhaps one, or be it, one, how do we bring Christ in our life? Second, how do see the light in our life? Third, how God see in our daily living. Especially sa tatlong po na yon na akin pong nabanggit, paano nga nagkakaroon ng tunay na liwanag o nadadala yung liwanag sa pamamagitan natin bilang kanyang mga anak? Paano nga nating kadalisayan ang ating puso upang makita ang Diyos sa ating buhay? At paano nga naman na magkakaroon ng tunay na manifesto ang banal na espiritu sa ating pagkilos? Sapagkat sa tatlong bahaging ito na binanggit ni Pastor Queenie, habang siya ay nagdi-deliver ng message ng Diyos, perhaps sa ating pong puso o sa ating kaisipan at pamumuhay, mayroong mga bagay na nais tanggalin ng Diyos o gustong tanggalin ng Diyos. One, our own intellectual concept. Second, our self-esteem na kung saan ito yung nagbibigay sa atin na okay ba to, kaya ko ba to o hindi. Kung minsan yung pagkilos ng Diyos ay hindi umiusad nga dahil sa ating mga kagagawang, ating sariling kagagawan. And how can see God in our life? Yung pure na gusto ng Diyos ay hindi nakikita. So can I ask for Pastor David, he's here, for praying for us and each every one of us. Can we have a 1 minute as having a self meditation on it and ask for God for forgiveness and ask for God to clear our mind
our thoughts, our consciousness, that being self, that we are the one who persecuting God or Jesus because dahil sa ating sariling ginagawa. Oh, yung word po kanina, napakatindi. Pasensya na po, I need to go back on it. The word, yung Holy Spirit, eto po. But its wounds by the Holy of His Spirit. Ang Espiritu ang nasusugatan. No? Ang Espiritu o ang ating Panginoong Yesus ang nasasaktan because of our own ambition, of our abstain, and of our self-will. That is our moment. And ask for God in repentance in this. And later, I will ask for Pastor David for the revelation of God and for sealed in everything. Thank you. Let's begin. Let us pray. Our loving, merciful Father, we are so grateful for sharing with us your heart through the meditation of Oswald Chambers, through the leadership of Pastor Queenie, convicting our hearts right now. And we come to you, Lord God, asking your forgiveness, for your pardon, for your cleansing, for hurting you or wounding your heart because of our self-willed ambition, because of our disobedience, for our lack of surrender. Forgive us, Lord, for not putting you the priority of our lives, the priority of our time, and even our strength. We come to you, Lord God, with a fresh beginning, that you would deliver us from self-dependence rather than God dependence. Remove from our hearts, Lord God, and mind, uproot everything, Lord God, that we have allowed in the past. And even right now, Lord God, uproot everything so that we will be completely restored, healed, delivered from all that offends you, all that hurts you, so that, Lord God, we will face our tomorrow with much victory, joy, peace, contentment, blessings, and abundance. In the name of Jesus, we lay aside, we leave everything behind, just like what Saul, who became Paul, for giving him, Lord God, a fresh start of his life.
for giving him more opportunities to realign his heart, to recover, to begin a new ministry. At first, from persecuting you, then serving you until death. Wash us, O Lord God. And Lord, we pray that every day we will choose to obey you, to please you, that every day we will choose not to hurt you, but to bless you. Thank you, Lord God, for your word and for your promise that you are faithful and just whenever we confess our sins before you. This is our prayer in Jesus' precious name. Amen. Amen. Amen and amen. Thank you po, Pastor David, and thank you, Pastor Queenie. Sige po, ipapasa ko na po kay kapatid na Bebs for our prayer blast. To God be the glory. Wait lang po Yan. Kita na po ba? Opo, kita na po. Ayan po. Blessed morning po sa ating lahat. Actually, kinausap din ako kahapon ni Jack Pay. Sabi niya, Ate Babes, sabi niya, may ano daw nga yung si school niya and also magkikita daw ata sila ni Ate Finet, ganon. So alam niyo naman ako lagi to the rescue. Kaya may na-ready rin akong PowerPoint. But then, syempre, kinausap ni Lord si Pastor Queenie and we are so blessed to have her today po. So thank you for your life, Pastor Queenie. So let's go na po sa ating prayer blast. As usual po, sabi nga, lagi tayong merong natatanggap na pagpapala at sa kagandahang loob ng ating Panginoon, di ba lagi niyang inaantay na mapuri natin siya sa mga ginagawa niya sa ating buhay. So for 1 minute po, siguro let's all declare yung goodness niya na laging humahabol sa atin. Let's say, I love you, Lord. I praise and thank you because yun po. Lahat na lang po tayo yung able po mag-unmute for a minute. Let's praise Him for His goodness. Yes, Lord. I love you, Lord. I praise and thank you because of the love, this life I have now, and the strength I have now, for all the protection, the guidance, and thank you for loving me. I love you, Lord. I praise you, Lord, because you always be there, correcting me, connecting me. I love you because you are always be there for me, that you never let me go. Thank you. You always uphold me. Amen po. Amen. So, ay, bagal niya. Yan po. Sige po. So, yan nga. Yan, let's proceed po sa prayer for healing in times of sickness. And sama na rin po natin lahat ng aspeto ng buhay natin at ang buhay ng bawat isa na kailangan ng holistic touch na nanggagaling sa ating Panginoong Jesus. Sabi po rito sa 1 Peter 2:24, He Himself bore our sins in His body on the cross so that we might die to sins and live for righteousness. And by His wounds, you have been healed. Sabay-sabay na lang po tayo ulit. Yung po able na mag-mute. Let's declare. Pray, Lord God, for healing. Lord, patuloy namin po sinasalita kalagagin sa amin. Healing and restoration, Lord, sa lahat ng mga anak mo, Panginoon, ang sakit na to, Diyos, wala po silang karapatan para tumisip ng ating we rebuke and we cancel cancer ay inyong tatanggapin. and receive
Panginoon, total healing and restoration. Tunay na Panginoon ang bawat puso. Maraming Sa salamat, ang Diyos ay basta kung magaganap sa kanyang dalangin namin, Panginoon. Patuloy na ng inyong Jesus name more pumatol sa kanyang pangatap sa dakong Jesus. one true God. Pray for those who are spiritually sick, oh God, that they will sick, oh God, that will experience the culture of deliverance in Jesus' name. Amen, amen, amen. So, today is Tuesday, last Tuesday of the month. Yung araw na lang po, February na. So, ang 7 Pillar of Society for today is praying for nation and government. Nakikita po naman natin ang kaguluhan, pero meron naman mga answered prayer. Pagpatuloy na lang po natin ipanalangin na yung mga natutugunan na panalangin natin ay magtuloy-tuloy na at wag na humarang yung kalaban. Wag nang mag-insist. Alam naman natin na ang ating amang Diyos ang pinakamakapangyarihan sa lahat at He controls everything. So ito po yung mga kaguluhang nangyayari, lalo na po sa Pilipinas. Kung manunod po tayo ng balita sa mga sunog, ang daming nasusunugan ng bahay. Ang worst is meron pang mga namamatay at mga bata pa. Nakakaawa po sila. Siyempre bilang magulang, alam natin yung mga nararamdaman ng mga nawawalan ng anak. And then yung mga meron pang mga binabaha. So many things na. Kaya po maganda at marami din tayong dahilan upang mas lumapit tayo sa ating Ama, ilapit natin yung mga iiyak natin sa Kanya, yung mga kaguluhang ito, yung patuloy na alam niyo ba yun, yung kalaban ayaw tumigil. Pero hindi rin po tayo titigil manalangin dahil alam naman natin hindi natutulog ang ating Amang nasa langit at lagi siyang nandiyan nakikinig sa ating panalangin. So sige po, in a minute, sabay-sabay na lang po tayong manalangin. Yes, Abba Father, malapit kami sa inyo na ang nanalangin, government and also at ng mga bansa na may conflict, tuloy na humingi ng yung patubay, humihingi sa inyo upang pagkampanan Panginoon, maawa kayo sa mga bata, maawa kayo sa mga damay, but then Lord, alam namin na yung Spirit is protecting them sa lahat po ng parte ng mundo na alam namin kayo ang sa amin, sa Panginoon, marami apektado ng baha, ng mga aksidente na biglang nangyayari, minawawala, minamamatay. Lord, tulungan niyo ang lumapit sa inyo na kahit na nasa kalagitnaan ng kasakitan at kalungkutan, andiyan pa rin kayo gumagawa sa kanila, Lord. Lahat ng mga struggles, problems, Lord, lalo na sa aming government, maraming mga dapat maresolbahan. But then, kayo, Panginoon, para bigyan sila ng making, Lord. So be Lord, sa inyong patnubay, guidance and protection for our President. Thank you, God, Father. Righteousness, leadership. Amen. In Jesus' name. So, alalahanin din po natin ang ating mga pamilya kung nasaan ngayon po. Dahil kaya nandito tayo, dahil meron tayong magulang na siyang nagmahal sa atin, siyang nagpalaki at siyang nag-guide. Dahil na rin sa pagmamahal ng ating Panginoon sa ating pamilya. So let us all remember them through prayers. Isama na natin ang mga kapatid natin, mga pamangkin, mga hipagbayaw, ganyan. Lolo, lola, tita, tita, sabi ko nga, this is the only time to remember them. Hindi natin maaalala araw-araw dahil nga po sa dami ng mga sa kulang na sa oras, ang bilis-bilis ng araw, ang bilis-bilis ng oras. So, let us all remember them, maski mga kaibigan natin, lahat ng taong konektado sa atin, lahat nga ng kakilala, kapitbahay, kamustahin natin po sila at isama natin sa panalangin. Sige po, let us all remember them through our prayer. In 1 minute pa. For our family. Diyos ng mga sa lahat. Of your love, kami. Ang pagmamahal mo maging sentro sa mga mahal na yun, siya din binigay niyo sa amin. Mga kapatid, sa mga lolo't lola, mga kamag-anak, mga tiyo-tiya, mga pinsan,
lahat po ng mga Magkape pa. plano Mga siniraan ni kaibigan. Panginoon. Ang We ibinalangin mo Diyos sa pamilya with them, ay Panginoon. tunay na kayo ang maging At mansilanda ako ang ng aming mga Panginoon, pamilya. Lord. Diyos ay nagkakahiwalay, nagkawatak-watak, Sa iyong but lagi kayo, Diyos He na will buhay. destroy it sa tanging pangalan ni Jesus. Mamahal. Ang pagkakunawaan, ang pagkakaintindihan at malalim na pagmamahal sa iyo ang magiging sanhi upang sila ay mabuong muli. Kaya Sila sa bawat oras. wasak ang salitang divorce, annulment sa tanging pangalan ni Jesus. But only love, but only a true marriage that come from you, Lord God. Ang sino mong pinagkasama mo ay hindi pwede pag-iwalay sino man sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. So, and sa body of Christ, let's go po. Importante pong sa araw-araw nating buhay bilang mga anak ng Diyos ay panalangin natin yung proteksyon na nanggagaling sa ating banal na espiritu na siyang nag-iingat, naggagabay sa atin. Alam po natin na ang kalaban laging nandyan, parang ang leon na laging nag-aantay ng oras upang kung kailan siya susugod sa atin. So, ang kailangan natin is yung divine protection from our Lord above. So at this time po, can I ask Pastor Dave to pray for this po para mas kailangan po natin ng tawag dito. Mag-stand firm sa ating faith bilang anak niya at yung guidance po na nanggagaling sa kanya. Paano tayo gagamitin? Sama na rin ipanalangin lahat ng servant ni Lord, magmula sa mga bishops, sa mga pastors na katulad nyo, sa mga elders, sa mga leaders, sa mga ministry at mga churches na ginagamit niya. So, sige po, Pastor, pakilid po kami. Thank you. Aming dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sapagkat patuloy kayong tumatawag sa iyong ubasan upang maglingkod, Panginoon. Salamat din po sa pangako mo na sino mang iyong tinawag ay hindi magkukulang. Kalakip ng iyong pagtawag, Panginoon, ng iyong iba't ibang uri ng probisyon kung kaya't wala kaming dapat ikabahala. Panginoon, dalangin din namin ang mga manggagawa mo, Panginoon, sa buong mundo, Panginoon, lalo na tigid doon po sa mga kapatid namin na manggagawa na nagpapasimulan ng mga ministeryo, Panginoon. Especially, Lord God, dalayan po namin ang ministry sa Barcelona with Pastor Rory and his wife Geraldine, Panginoon. Alam niyo po yung heart na nasa kanila. Lord, we pray for breakthrough sa ministry po doon. Lord, ganun din po sa UK, Lord God. Lord, we pray that your gospel will be spread, Lord God, rapidly. And Lord God, we pray that you will bless small beginnings sa UK, Panginoon. Patuloy kang mag-raise up ng mga leaders, Panginoon. Dahil alam po namin, Lord God, na ito yung panahon that we should be firm in our faith, Lord God. Ganun din po, Panginoon, ang ministry sa UAE, sa Abu Dhabi, sa Dubai, sa Qatar, Panginoon, na nalalaman mo, Panginoon, ang malaking hamon doon sa mga manggagawa, Lord God, especially, Lord God, yung mga church workers that they are both tent maker at the same time church ministers, Panginoon. Lord, ganun din po, Panginoon, ang ministry dito sa Pilipinas. Panginoon, salamat po sa mga exciting growth and development sa Global Methodist Church, Panginoon. Lord, dalangin po namin yung nalalapit na annual conference sa March with Bishop Scott arriving and Bishop Moore sa Covenant Annual Conference and the whole body of Christ, Panginoon. We just pray, Father God, that all churches will stand by your truth, by your word only, Lord God, at hindi masway ng culture, hindi masway ng iba't ibang katuruan na hindi ayon sa iyo, Panginoon.
Lord, we pray for more Christians to stand on your truth and be brave and bold in their convictions, Panginoon, at hindi mag-compromise, Panginoon, ang kanilang sarili at pananampalataya. Panginoon, dalangin po namin na mga simbahan, Panginoon, ay maglingkod na hindi in a routinary or mechanical way, but with genuine passion to serve you, Lord God. We pray that every church, Lord God, will only raise up your banner, Panginoon. Salamat din, Panginoon, sapagkat sa pamagitan ng mga paglilingkod na ito ay naipapakita namin, Panginoon, ang aming pagmamahal sa iyo. Kung kaya naman, dalangin namin, Panginoon, ang banal na Espiritu, ang siyang sa amin, Panginoon, ay gagabay, sa amin, Panginoon, ay magbibigay ng heavenly wisdom and guidance, O God, so that we will continue, Lord God, to bring the gospel to all nations. For this is our prayer in the powerful name of Jesus Christ. Amen. Amen and amen. Thank you, Pastor Dave. And, ang last po, ito po ang kailangan natin as anak ng Diyos sa ating araw-araw na duty, sa ating araw-araw na paggising. Let us ask for God's strength, lalo na labanan natin yung mga kahinaan na nanggagaling sa kalaban. I-rebuke po natin lahat ng mga negativity at lahat po ng mga cause ng magkasakit tayo. So I will ask Pastor Rory po for this portion. Pastor Rory, can you lead us for this prayer? Sige po, tayo po ay manalangin. Kami ay tunay na nagpapasalamat, Panginoon, sapagkat kayo nagbibigay sa amin ng kalakasan at katatagan. Kayo, Panginoon, ang tunay na nagbibigay sa amin ng tunay na kaganapan sa lahat ng aming mga pang-araw-araw na ginagawa sa buhay. Kailangan namin ikaw, sapagkat ikaw ang aming sandigan, ikaw ang aming santungan, ikaw ang aming patong buhay na muog. Ikaw, O Diyos, ang tunay na nagbibigay katatagan sa aming paglakad. Kaya lagi po ninyo kaming samahan. Lagi ninyo kaming bigyan ng lakas, O Diyos, upang sa aming pong pang-araw-araw na ginagawa ay tunay na ikaw yung aming mapaglingkuran at ma-please ka namin. Hindi ang aming sarili, kundi ikaw. Less for us, but more for you, or God, our Father, Son, and Holy Spirit. We thank you, Lord God, because in all, you are the reason. You are only the one reason that we have a life and strength to continue in every day. Thank you. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Dear God, please forgive us for trying to do things on our own. We are sorry that we're gone astray for your ways. Even though the Bible is so easy to get, we don't always take advantage of the chance to hear you speak from it. Even you speak from it. Though we may have many opportunities to thank you and pray to you. Sometimes the only time you hear from us is when we've done something really bad. Father, we're sorry that we've let our relationship with you lapse and haven't done as much as we could to have you in our life. Please be with us and the rest of your church as we seek you in your presence every day. And as I close this portion, we ask your royal blood to be with these prayers, believing in one God, in one faith, and hoping and praying that you're always with us, even for the rest of our life. This I pray, in the mighty name of Jesus. Amen. So, meron po bang may birthday dito at anniversary bago po tayo pumunta sa ating Thanksgiving closing prayer? Pastor Queenie, sino po ang
for closing and Thanksgiving prayer natin and benediction. Okay lang po na ibalik po natin kay Pastor Dave. Pastor Dave po. Thank you po. Bago po mag-pray, meron po bang may birthday or anniversary? O importante rin yung spiritual birthday natin na maalala natin kasi yun yung pinaka-importanting araw daw kung paano natin binigay at sinuko yung buhay natin kay Lord. Meron po ba nakakaalala? So, wala po ba? Wala daw po, Pastor Rory. Pastor Dave, kayo na po ang bahala. Together, let us thank the Lord. Almighty God, we thank you for another powerful day that you have given us. We thank you because you are with us. We thank you, Lord God, for the testimony of Paul, that even now we continue to learn and celebrate. We also thank you, Lord God, for the submissive spirit and obedient heart of Pastor Queenie. She too needs your blessings, O God, in all of the desires of her heart and family and her church ministry at Kansinala. Lord, we thank you for everyone who continue to commit themselves in the midst of prayer and worship and word. Lord, as we part our ways temporarily, dismiss us, O God, with your blessing and with this Irish blessing. May the Lord rise up to meet you. May the wind be always at your back. May the sun shine warm upon your face. And may the rains fall soft upon your fields. And until we meet again, and as we pray again, may God hold you in the palm of his hands. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. 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 Shalom. Thank you, Amen. Pastor Amen. Bless Queenie, everyone. Thank you. Shalom. Maraming po salamat. Shalom po. Thank you. Bago po tayo Thank you, Pastor maghiwa-hiwalay, Queenie. sige po, picture muna po tayo. At Ate Bebs, o Sis Babes, pwedeng paki-ano mo muna and then... Maghanda na po. Handa yun namin magaganda at gwapong mukha para sa ating picture. Meron pa po ba? 1, 2, 3. Yan po. 1, 2, 3. Yan. Praise God. Thank you po. Salamat po. Thank you. Bye. So bukas po, ang mangunguna po sa atin ay si Ninang Olive. And then Thursday po si Ate Venus. So maraming pong salamat. At Thank you, Pastor Rory. ready na po kompleto na po yung February for the Receive. Thank you. So maraming pong salamat. God bless you po. See you all tomorrow. See you. God bless you, everyone. Bless you po. Thank you, Pastor Dave, Pastor Queenie. God bless you all po. Thank you. Laura, ingat po. Keep safe.